Nagsimula ang pelikula kay Sarah na nakilala si Ricky sa bar. Si Ricky ay isang modelo. Agad naman na humaling si Sarah kay Ricky. Pagkatapos ng party, panay ang pagsuka ni Sarah dahil sa kalasingan. Nakita naman siya ni Ricky, na niyayang ihatid sa bahay niya. Nakarating na ang dalawa at kaagad nagpasalamat si Sarah. Sa sumunod na araw, pinuntahan siya ni Ricky para isauli ang naiwan niyang USB files sa kotse niya. Pagkatapos ay kumain sila sa restaurant. Habang kumakain nakita ni Sarah ang kanyang dating kasintahan na may kasamang babae. Nagdesisyon silang umalis. Nakarating na ang dalawa sa bahay ni Sarah. Niyaya ni Sarah si Ricky na pumasok para magkwentuhan. Sa kwentuhan nila ay humantong sa matinding sibakan. Kinabukasan, maagang umalis si Ricky dahil meron pa siyang meeting. Habang nagmamaneho, inamoy niya ang kanyang sarili. Kung may bahid pa ba na amoy ni Sarah. Pagkarating sa bahay niya, meron na pala siyang asawa na si Regine at anak na si Pammy. Si Ricky naman ay maraming utang sa iba't ibang tao, kaya't kayod siya sa pagmumodelo. Kinagabihan, pinuntahan niya si Sarah, ngunit hindi siya pinapansin nito. Tinanong siya ni Sarah kung ano ba sila. Sumagot naman si Ricky na mahal siya, at tinanong si Sarah kung pwede ba maging sila. Masaya naman na sumagot na oo si Sarah. At ang dalawa ay nagsimulang magsibakan, na mapapamura ka kapag nakita nyo ang sibakan nila. Samantala, pinuntahan naman ni Ricky si Aling Sharon, para ibenta ang kanyang cellphone at relo at para umutang na rin. Sa sumunod na araw, nagkita si Ricky at ang kanyang dating kasintahan na si Karen, para ibigay ang pera para sa kanilang anak na nasa hospital, na hindi ito alam ni Regine at Sarah na meron pa pala siyang anak sa labas. Kinabukasan, nagsinungaling naman si Ricky na ninakaw ang kanyang cellphone kaya't gusto mo na niyang magpalat sila ng cellphone ni Regine. Abala naman si Regine sa paggawa ng mga cupcake, para sa dagdag pera sa kanilang mag-asawa. Inihatid niya ang isang order sa makitid na lugar, paglingon niya ulit ay wala na ang mga nag-iinuman. Nakita naman niya ang isang ginang na may dalang sobra na nilagyan ng pera at inihulog sa bintana ng bahay. Samantala, binigyan naman ng bagong cellphone si Ricky ni Sarah na kinatuwa nito. Pumunta rin si Ricky sa studio, na kinausap ang isang direktor, para humiling na isama siya sa pelikula dahil kailangan niya ng ekstrang pera. Pumayag naman ang direktor, kapalit ng magsibakan sila. Hindi naman nagustuhan ni Ricky ang alok ng direktor, sinabihan naman siya na matanda na siya, at wala nang kukuhang direktor sa kanya. Nagalit si Ricky na sinuntok ang direktor. Samantala, pinagalitan naman si Sarah ng kanyang ama dahil may bagong kasintahan na naman ang kanyang anak, na hindi alam ang bahay ni Ricky. Sinabihan si Sarah na ipakilala sa kanya si Ricky. Sa bahay, nag-search ng kanyang pangalan si Ricky sa Google, na nakita ang messages nila ni Sarah, na kaagad niyang tinanggal. Kinagabihan, nenervyos naman si Ricky na makita ang ama ni Sarah. Sa pagpasok niya sa bahay si Sarah lang ang kanyang nakita. Ipinaalam ni Sarah na na-traffic ang kanyang ama. May tumatawag naman kay Ricky na kaagad niyang sinagot. Nagsinungaling naman siya na pinapapunta siya sa studio dahil may meeting. Wala namang nagawa si Sarah kundi paalisin na si Ricky para sa meeting niya. Sa bahay, nagising si Ricky sa tawag ng cellphone niya. Nagising rin si Regine na hindi nagpahalata. Nakita niyang pumunta sa banyo si Ricky na may kausap. Nakinig lang siya sa kausap ni Ricky, na nalaman niya na may babae si Ricky na humihingi siya ng tawad kagabi, dahil sa pag-alis na nangakong babawi si Ricky kay Sarah. Kinaumagahan, sinundan ni Regine si Ricky sa studio, pati na rin sa hospital, kung saan nalaman niya na may anak si Ricky na 10 taon na. Sa nalaman ay lalong nagalit si Regine. Habang nanonood ng balita, nakita ni Regine ang babaeng nakita niya sa eskinita, kung saan hinulag niya ang sobra na may laman na pera. Sa balita pinagbintangan ang babae na nag-utos siya na barilin ang kanyang asawa dahil may kabit ito. Samantala, nakarating na si Ricky na kaagad inaway ni Regine. Ipinaliwanag naman ni Ricky na matagal na silang hiwalay at dahil sa bata na lang sila nagkikita. Hindi naman naniniwala si Regine, na naiinis kaya natulog na ito. Samantala, tinatawagan ni Sarah si Ricky ngunit hindi na ito sumasagot. Naiiyak na lang siya na hinahanap ang studio kung saan nagmumodelo si Ricky. Nakita na rin niya ang studio, ngunit wala si Ricky.
Siningil naman siya ng lalaki dahil may utang pa sa kanya ng 4,000 si Ricky. Nalaman na rin niya ang address sa bahay nila Ricky, na kaagad niyang pinuntahan. Sa bahay nila Ricky, nag-doorbell si Sarah na kaagad lumabas ang batang babae. Tinanong ni Sarah ang bata kung nasaan si Ricky. Sumagot naman ang bata na wala ang kanyang ama. Tinawag ng bata si Regine na sinabihan na may naghahanap kay Ricky. Nang nakita na ni Sarah ang mag-ina, agad siyang umalis na naiiyak sa nalaman. Samantala, galit na naman si Regine na nalaman na may isa pang babae si Ricky. Hindi na niya kaya ang mga ginagawang pangloloko ni Ricky sa kanya, kaya't nagdesisyon siya na magpautos na barilin si Ricky. Sa envelope nilagyan niya ng pera at mukha ni Ricky. Agad pumunta sa eskinita kung saan nakita niya ang babae na inuhulog ang envelope. Samantala, papunta sa studio si Ricky nang napansin ang lalaking sumusunod sa kanya, nagmamadali na siyang pumasok at nagsimulang magmodelo sa gamit. Natapos na ang trabaho niya nang napansin ulit ang lalaki, natakot na siya kaya agad siyang pumasok sa kanyang kotse, ngunit sinundan pa rin siya at pinababa sa kotse. Dinala si Ricky sa inutangan niya na si Aling Sharon, sinisingil na niya si Ricky dahil matagal na itong hindi nagbabayad sa kanya. Nangako naman si Ricky na babayaran siya pag nakasweldo na, hindi naman naniwala si Sharon kaya't pinabogbog niya si Ricky na kinuha ang kanyang kotse, at iniwan siya sa daan. Sa bahay, ginagamot ni Regine si Ricky, humihingi naman ng kapatawaran si Ricky sa kanya sa lahat ng pangloloko niya. Niyaya niya si Regine na lumipat sa Cebu kung saan ang mga pamilya ni Regine ay nakatira doon, iiwan na ni Ricky ang pagmumodelo na magtrabaho na lang sa call center. Pumayag naman si Regine at naghalikan ang dalawa. Samantala, pumunta naman sa eskinita si Regine upang bawiin ang kanyang pinautos na barilin si Ricky, ngunit sinabihan siya ng lalaki na hindi na pwedeng bawiin ang pinauutos niya, dahil sa takot, tinawagan ni Regine si Ricky na huwag lumabas ng bahay. Sa bahay habang nagliligpit ng gamit si Ricky, dumating naman si Sarah, sinabihan ni Ricky si Sarah na dadating na si Regine, at humingi ng tawad sa pagsinungaling sa kanya. Nagulat si Ricky nang inilabas ni Sarah ang baril, nagmamakaawa si Ricky na itago ang baril, hindi naman nagsalita si Sarah, patuloy lang siyang umiiyak. Pinapababa ni Ricky ang baril ni Sarah, ngunit sinabihan lang siya na hindi niya palalampasan ang pangloloko niya sa kanya, binaril ni Sarah ang kanyang sarili na kinagulat ni Ricky. Dumating na si Regine na nagulat sa nangyari. Habang si Ricky ay inaamin na kasalanan niya ang lahat, hindi naman gusto ni Regine na makulong si Ricky, kaya't tumawag agad siya ng pulis. Dahil binaril ni Sarah ang kanyang sarili, hindi makukulong si Ricky. Dumating naman ang ama ni Sarah na sinisisi si Ricky sa pagkawala ni Sarah. Sinabihan niya si Ricky na kahit saan siya magpunta ay hahanapin siya. Nagmamadaling umalis ang mag-asawa, may napansin naman na lalaki si Regine na lumilingon sa kanila. Natataranta naman si Regine na baka siya ang lalaking babaril kay Ricky na inutusan niya, ngunit nakaalis na ang taxi at walang nangyari. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.